Welcome to Entrepkada, where we talk about business Live. and food stories. Hello everyone, my name is Maynard Monteagudo, together with Fortune Kay Hoya, and we are your interviewees today. In this episode, once again, we are here at Liliw Bayang Mapang Aliw. Today, we will feature a social organization named the Musak Liliw Chapter, who provides transportation service to their local communities while making projects and benefiting those chosen beneficiaries. Having an opportunity to interview Damusak can give us more learnings on how they able to came out with a certain type of organization. So without further ado, let's meet our interviewee today. The organization The Musak is comprised of tricycle drivers committed to prove that their organization name counteracts their deeds. And aside from showcasing their outstanding services in transportation using their well-loved tricycles, The Musak aims to help those in need one step at a time through their programs and projects. And today, we are glad that our invitation has been accepted to interview the president of the Musak Liliw Chapter. Good day and peace be with you po, Mr. Sivin. And thank you po for accepting our invitation for our short interview. For our first question po, paano po nabuo ang inyong organization? Bago ang lahat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabuo ang Team Damusak mula ito sa bayan ng Kalamba. Doon siya nagsimula noong 2016. So nagkaroon ng mga iba-ibang member at nagkaroon din ng member na taga rito. Kaya nadala rito yung buong team ng Team Damusak. That was 2016. Ganyan. Ano pong uri ng organisasyon ang inyong sabahan? Kayo po ba ay mayroong produkto na ibinibenta? Wala naman kaming produkto, kaya lang ang grupo namin ay isang samahan na maaaring makatulong sa ating mga kababayan o isang humanitarian services. Nagkaanda kami ng mga charity event or mga food feeding program sa mga bata, sa mga eskwelahan, ganoon din sa mga barangay, ng mga community service. Parang manpower, parang manpower. Ito natin ang dedikasyon ng ating mga kapwa Pilipino sa pagtulong. So, next po. Sa pagsali po ba sa inyong group, ano po yung qualification para maging miyembro ng Damusak? Sa pagiging member, umaabot lang naman siya ng bago ka sumali. So, kailangan ng briefing, mapaniwala namin kung totoo ba yung aming samahan. Kung sino talaga yung willing na makasama namin sa member namin, yung taos-pusong handang tumulong sa bayan, sa kapwa, dahil yun talaga yung principle ng aming samahan. Yung minihingi, yung mga tinatanggap naming member, yun talaga yung mga willing din na gumawa ng aming kayang gawin sa iba. Sino-sino po ang inyong benepisyaryo at maaari po ba kayo magbigay ng aktibidad na inilulunsan ninyo? Number one, yung mga beneficiary namin, yung mga may karamdaman, yung mga bata na halos na tinamaan ng sakit. Sila yung mga lumalapit sa amin na maaaring humihingi ng konting tulong, konting pinansyal. At yun naman unti-unti naming nabibigay. Hindi naman sa kabuuan ng pangangailangan nila. Pero yun ay unti-unti lang namin Ano po kaya yung mga kadalasang challenges na hinaharap ng organisasyon niyo at paano niyo po ito sinusolusyonan? Challenging, masasabi ko na sa dami na maraming mga lumalapit na humihingi ng tulong. Nakakadurog lang ng puso sa dami nila na hindi namin talaga kayang ibigay yung kanilang mga pangangailangan. So, nagagawan din ng paraan. Kaya lang, sinasabi nga lang namin, kung meron muna kaming isang solusyonan ng problema, dapat isa-isa lang. So, kung willing silang makapaghintay para sa bibigay naming tulong, gano'n na lang ginagawa namin. So, nakikiusap din, sana makapaghintay. Pero, hindi namin tinatanggihan. Pansin pala natin sa ang mga social organization ay nakaharap din ng mga challenge at nakita din natin sa Damusak Liliw Chapter na ito ay kanilang susolusyonan na one step at a time. Kayo po ba ay kaagapay ng gobyerno sa programa ninyo para sa kapwa? Or kung saan po kayo lumilikom ng pondo para sa inyong mga programa? So pagiging kaagapay ng gobyerno, o maaaring pwede kaming
katuwang sa gobyerno na makatulong sa kapwa dahil yun naman talaga yung principle ng gobyerno, tumulong. So ganun din ang principle namin, medyo nakakatulong sa gobyerno. Sana nakakatulong. Pero yung mga kumisan nga na hindi naman talaga namin kaya, so nasusolusyonan din talaga yan. So before we end this interview session, we would like to thank Mr. Khalil and the Musak Liliw chapter for accepting our invitation as being one of interview for the completion of our course requirements. Muli, maraming salamat po President Khalil sa inyong oras at patuloy na serbisyong inahatid ng inyong organisasyon sa ating bayan at kapwa. Mayroon pa po ba kayong gustong sabihin sa ating mga kababayan? Sa ating mga kababayan, no? So kami nagpapasalamat dahil may mga tumatangkilik sa aming grupo na hindi naman talaga namin totoo halos kaya, pero nakakaya namin. Motivation na lang namin yung mga kahinaan ng iba, nagiging lakas namin para gumawa ng programa na para sa kanila. At yun na nagbibigay na idea sa amin. So yun ang pasalamat ko lang din sa mga kababayan na laging sumusuporta sa amin, kumikilala, kagaya ninyo, nakilala nyo kami, na nabigyan kami ng pagkakataon na makatulong sa komunidad o sa mga nangangailangan. Maraming salamat po. Salamat din po. President Khalil, sa inyong oras po sa ating pakita. Salamat po. And that concludes our episode today. We hope you learn more about social organizations, See you next time in Entrepkada, where we talk about business, life, and food story. Goodbye and see see ya!